Ako si Alex. Kasalukuyan akong nakaupo sa isang bangko sa parke habang pinagmamasdan ang mga ilaw na kumukuti-kutitap sa paligid. Malapit na ang Pasko, ngunit sa puso ko ay tila ba malamig ang hangin na dumaraan. Ilang araw na kaming hindi nag-uusap ni Mia, ang babaeng mahal ko. Ang aming relasyon ay tila isang bangkang palutang-lutang sa gitna ng dagat, walang direksyon at naliligaw. Nagsimula ang lahat ilang linggo na ang nakalipas. Isang hindi inaasahang tawag mula sa opisina ni Mia ang nagbabago sa aming plano. Hindi siya makakapunta sa annual Christmas party ng pamilya ko na siya namang pinakahihintay kong pagkakataon para ipakilala siya sa aking mga magulang. Alex, hindi ko na talaga kaya, sabi ni Mia. Sa tono ng kanyang boses ay nararamdaman ko ang kabigatan. Ang dami kong kailangang tapusin. Ayaw ko mang mag-decide pero kailangan ko. Naiintindihan ko ang kanyang sitwasyon pero hindi ko maiwasan ang pagkadismaya. Sa loob ng ilang taon, palaging trabaho ang kanyang inuuna. At sa tuwing may pagkakataon na sanay kami ang magkasama, palaging may pumipigil. Sa loob ng aking dibdib, unti-unting lumalalim ang sugat na dulot ng hindi niya presensya sa mahahalagang okasyon. Bisperas ng Pasko at sa halip na saya ay lungkot ang bumabalot sa aming tahanan. Nagsimula na ang party, ngunit iba ang aking nasa isip. Lumabas ako sa likod ng bahay at naglakad patungo sa parke na malapit sa amin. Doon, nakita ko si Mia. Nakaupo siya sa bangko, katabi ng malaking Christmas tree na punong-puno ng dekorasyon. Ang kanyang mata ay punong-puno ng lungkot. Mia, tawag ko. Hindi siya kumibo, ngunit alam kong narinig niya ako. Mia, sorry. Alam ko madalas kitang pinipilit sa mga bagay na hindi mo gusto. Patuloy ko habang unti-unti akong lumalapit sa kanya. Napatingin siya sa akin at sa kanyang mga mata ay nababanaag ang sakit. Alex, hindi ko alam kung paano tayo nakarating sa ganito. Mahal kita, pero bakit parang ang hirap ipaglaban ang relasyon natin? Hindi ko alam ang isasagot. Sa kabila ng aking pagmamahal, parang may dingding na pumapagitan sa amin. Mia, mahal kita. Ayokong magpatalo sa mga problemang ito. Hindi ko kayang mawala ka. Naramdaman ko ang panginginig ng kanyang mga kamay nang hawakan ko ito. Alex, pagod na ako. Gusto ko ng kapayapaan. Sa likod ng mga pailaw, nakita ko ang pagpatak ng luha sa kanyang pisngi. Ang parking dati puno ng saya, ngayoy tila isang kwarto ng lumbay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman ko ang pagmamahal na hindi pa rin nagbabago. Mia, gagawin ko ang lahat para sa'yo. I love you, bulong ko. Ngunit sa likod ng aking isip, isang tanong ang bumabagabag. Ito na ba ang huling Pasko na magkasama kami? Hindi ko na malayang dumating si Sam, ang pinsan ni Mia. Sa kanyang pagdating, nagsimula siyang magsalita ng mga bagay na hindi ko inaasahang maririnig. Sa kanyang mga salitang binitiwan, naramdaman ko ang bigat ng mga sikreto. Paano kung ang mga problemang ito ay bunga ng isang bagay na hindi pa namin napag-uusapan? Nagsimula ang pag-ikot ng mga katanungan sa isip ko. Bago ko pa man maitanong ang mga ito kay Mia, isang pangyayari ang nagbago sa lahat. Nakaupo ako sa loob ng aking sasakyan, iniisip ang mga nangyari sa amin ni Mia. Ang lamig ng Disyembre ay tila baga hinihigop ang lahat ng init mula sa aking katawan. Sa labas, ang mga ilaw ng Pasko ay kumikislap, ngunit sa aking puso, tila ba wala akong mahagilap na liwanag. Ang huli naming pag-uusap ay naging isang malalim na sugat na patuloy na dinudugo. Ngunit sa kabila ng lahat, may bahagi sa akin na umaasa na ang bisperas ng Pasko ay magdadala ng himala. Sinubukan kong kalimutan ang aming pag-aaway, ngunit parang pelikula, itong paulit-ulit sa aking isipan. Nagsimula lamang iyon sa maliit na bagay, ngunit lumaki ng lumaki hanggang sa hindi na namin mabawi ang mga salitang binitiwan. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pag-ibig at pag-unawa
ay napalitan ng luha at kapaitan. Naalala ko ang mga plano namin para sa darating na Pasko. Magluluto kami ng aming espesyal na pasta habang pinapakinggan ang aming paboritong Christmas playlist. Magpapalitan ng regalo sa ilalim ng puno at magtatawanan sa mga simpleng kaligayahan. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila naglaho sa isang iglap. Sa kabila ng kirot, alam ko na hindi ko kayang basta na lang bitiwan si Mia. Kaya't nagpa siya akong pumunta sa kanyang apartment. May dalang pag-asa at kaba, binagtas ko ang kalsada patungo sa kanyang tahanan. Sa bawat kilometro, nararamdaman ko ang bigat ng aming sitwasyon. Ngunit may bahagi ng aking puso ang nagsasabing, hindi pa huli ang lahat. Naabutan ko ang kanyang pintuan na bahagyang nakabukas, isang senyales na maaring nasa loob siya. Kumakatok ako ng marahan, nag-aalangan sa paglapit. Mia, ang tawag ko, puno ng pag-aalala at pag-asa. Nang buksan niya ang pinto, nakita ko ang pagod at kirot sa kanyang mga mata, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Pumasok ka, sabi niya, at agad kong naramdaman ang init ng kanyang paanyaya. Umupo kami sa sala at sa unang pagkakataon matapos ang aming pag-aaway, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ng mahinahon. Mia, patawad sa mga nasabi ko, bungad ko, puno ng sinseridad. Ayokong matapos ang taon ng may ganitong sama ng loob sa pagitan natin. Tumango siya at nakita ko ang pag-unawa sa kanyang mga mata. Ako rin, patawad din. Alam kong pareho tayong nagkamali, sagot niya habang hawak ang aking kamay. Ang simpleng kilos na iyon ay tila nag-alis ng lahat ng bigat sa aking dibdib. Nagsimula kaming mag-usap, hinimay ang bawat alitan at pagkakaintindihan. Habang unti-unti naming binubuo ang mga nasirang piraso ng aming relasyon, napagtanto ko na ang aming pagmamahalan ay mas malakas kaysa sa anumang pagsubok. Habang patuloy kaming nag-uusap, biglang may kumatok sa pinto. Nagkatinginan kami ni Mia, tila nagtataka kung sino ang maaaring dumating sa ganitong oras. Binuksan niya ang pinto at nagulat kami sa aming nakita. Isang batang babae, mga 6 na taong gulang, ang nakatayo sa labas. May hawak siyang maliit na kahon na balot ng magandang papel na pangregalo. Pasensya na po sa abala, sabi ng bata, pero pwede po bang dito ko muna iwan itong regalo para kay Ate Mia? Nagulat kaming dalawa. Hindi ko maalala na may kakilala si Mia na may anak na ganito kaedad. Para sa akin? Tanong ni Mia, naguguluhan, ngunit may halong tuwa. Opo, sagot ng bata. Sabi po kasi ni Santa, ibigay ko raw po ito sa inyo ngayong Pasko. Nagtataka man, tinanggap ni Mia ang kahon at pinapasok ang bata para magpainit sa loob. Habang iniisip namin kung paano ito nangyari, napansin kong may maliit na sulat na nakadikit sa kahon. Binuksan ito ni Mia at binasa ng malakas. Mia, ang regalong ito ay simbolo ng bagong simula. Sana'y magdala ito ng saya at liwanag sa iyong Pasko. Isang kaibigan. Nagkatinginan kami ni Mia, puno ng pagtataka at pag-usisa. Sino ang nagpadala ng regalo? At bakit tila ba may kakaibang pamilyaridad ang bata sa amin? Habang patuloy naming iniisip ang mga sagot, naramdaman namin ang kakaibang init ng pag-asa sa loob ng bahay. Isa itong paalala na sa kabila ng lahat, may mga bagay na hindi natin maipaliwanag, ngunit nagdadala ng bagong simula. At sa pusikit na gabi ng bisperas ng Pasko, habang ang mga ilaw ng Pasko ay patuloy na kumikislap sa labas, nahanap namin ni Mia ang isa't isa at isang misteryosong pag-asang dala ng isang batang hindi namin kilala. Isang senyales na maaaring hindi lamang kami ang nagmamasid sa aming pagmamahalan, kundi pati na rin ang mga bituin sa langit. Pagkatapos ng ilang araw na hindi pagkakaintindihan, nakatayo ako sa harap ng pintuan ng kanyang apartment. Nag-aalangan ako kung itutuloy ko ba ang aking plano. Ang damdamin ko ay halo-halo, takot, kaba,
at pag-asa na maayos namin ang lahat bago sumapit ang Pasko. Sa loob ng mga araw na hindi kami nag-usap, naisip ko ang lahat ng nangyari. Mula sa mga simpleng pag-aaway na nauwi sa malalaking pagtatalo. Nagkamali ako sa maraming bagay at alam kong siya rin. Pero sa kabila ng lahat ng sakit, hindi ko maalis ang ideya na mahalaga pa rin siya sa akin. Nang bumukas ang pintuan, bumungad sa akin ang kanyang mukha. Hindi pa rin nagbabago ang kanyang ganda, kahit na may bakas ng pagod sa kanyang mga mata. Napatigil siya sa paglalakad, halatang nabigla sa aking presensya. "Anong ginagawa mo rito?" Tanong niya, malamig ang tono ngunit may bahid ng kuryosidad. "Pwede ba kitang makausap?" Tanong ko, pilit nang ngumingiti kahit na nanginginig ang boses ko. Mahirap basahin ang kanyang ekspresyon, ngunit binuksan niya ang pinto ng mas malawak at iniwan akong makapasok. Naupo kami sa sofa at sandaling katahimikan ang bumalot sa amin. Pareho kaming nag-iisip ng tamang mga salita, ngunit sa pagkakataong iyon, ako na ang nagpasya na magsimula. "Pasko na bukas," sabi ko. Sinusubukang gawing magaan ang simula ng usapan. "Gusto ko sanang magkasama tayo." Tumingin siya sa akin, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan. "Paano mo nasabing pwede pa iyon pagkatapos ng lahat?" Huminga ako ng malalim, nararamdaman ko ang bigat ng kanyang tanong. Alam kong naging mahirap ang mga nakaraang linggo. Nagkamali ako at gusto kong ayusin ang lahat. Ayokong dumating ang Pasko na hindi kita kasama. Nagpatuloy ang pag-uusap namin. Unti-unti naming binalikan ang mga dahilan ng aming mga away. Ang mga maliliit na bagay na hindi namin napansin dati, ngayon ay parang mga piraso ng puzzle na nagsisilbing paalala kung gaano kami nagmamahalan. Hindi naging madali ang pag-amin sa aming mga pagkukulang, ngunit sa bawat salitang binitawan, unti-unti kong nararamdaman ang pagluwag ng aking dibdib. "Alam mo," sabi niya, "naisip ko rin na hindi ko kayang magpasko nang wala ka. Kahit na mahirap, gusto kong ayusin ito." Sa sandaling iyon, parang may nagsimulang bumuo muli sa pagitan namin. Isang pag-unawa na ang pagmamahalan ay hindi perpekto, ngunit matibay kapag pinili mong ipaglaban ito. Muli kong inabot ang kanyang kamay, naramdaman ko ang init nito na tila nagsasabing may pag-asa pa. "Salamat," bulong ko. "Salamat sa pagkakataong ito." Ngunit sa likod ng aming muling pagkakasundo, may isang bagay na patuloy na gumugulo sa akin. Isang lihim na matagal ko nang itinatago, na alam kong oras na para sabihin. "May kailangan akong sabihin sa'yo." Ang simula ko, ramdam ang pagbigat ng hangin sa pagitan namin. Napatitig siya sa akin, tila naghahanda sa kung anuman ang sasabihin ko. Sa mga panahong hindi tayo nag-uusap, may isang bagay akong naisip na baka hindi mo magugustuhan. Tumigil ako sandali, pilit na inaayos ang mga salitang nais kong bitawan. "Ano iyon?" Tanong niya, halata sa kanyang boses ang pag-aalala. "May plano akong lumipat sa ibang bansa para sa trabaho. Matagal ko nang pinag-isipan ito, pero hindi ko nasabi kasi natatakot akong mawala ka." Pagkabigkas ko sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng aking desisyon. Alam kong maaari itong maging hadlang sa aming relasyon, pero alam kong dapat maging tapat ako. Napatitig siya sa akin, tila nag-iisip kung paano tatanggapin ang aking revelasyon. "Kailan mo pa ito naisip?" Tanong niya, may bahid ng sakit sa kanyang tinig. "Matagal na," sagot ko, "pero dumating ang pagkakataon nitong mga nakaraang linggo. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo, lalo na't magulo ang lahat." Nagpatuloy ang aming usapan, punong-puno ng emosyon. Nais kong ipaliwanag na hindi ibig sabihin nito ay matatapos na ang lahat, ngunit alam kong hindi ito madali para sa kanya. Sa kabila ng lahat, umasa akong mahanap namin ang paraan para sa aming kinabukasan. Habang nag-uusap kami, narinig ko ang kanta ng Pasko mula sa radyo.
Ang maliliit na ilaw ng Christmas tree sa tabi namin ay tila simbolo ng pag-asa na kahit sa gitna ng dilim, may liwanag na naghihintay. Sa bisperas ng Pasko, nagkaroon kami ng bagong simula. Ngunit sa likod ng aming mga ngiti, may tanong na naghihintay ng kasagutan. Anong mangyayari sa aming dalawa sa darating na taon? Sa sandaling iyon, alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos. Sa gitna ng pagdiriwang, may cliffhanger na bumabalot sa aming mga puso, naghihintay ng kasagutan sa hinaharap. Sa likod ng mga puting ilaw na kumikinang sa kalsada, dahan-dahang bumagsak ang malamig na hangin ng Disyembre. Ang mga hakbang ko'y bumagal habang papalapit ako sa pintuan ng aming bahay. Ang mga damdamin ko'y tila isang buhawi, galit, lungkot at pag-asa. Lahat ay nagbabangayan sa loob ng aking puso. Nasa bisperas na kami ng Pasko, ngunit wala akong kapayapaan. Hindi ko maiwasang isipin si Elise, ang babaeng pinakamamahal ko. Nag-away kami ni Elise noong isang linggo, isang away na puno ng sigawan at luha. Simula noon, hindi kami nag-usap. Ang bawat araw na lumipas ay tila isang taon at ang mga gabi mas malamig kaysa dati. Ang aming relasyon ay tila isang kwento na malapit ng matapos, ngunit sa kabila ng lahat, naririto ako sa bisperas ng Pasko, umaasang may milagro pa. Habang hinahanap ko ang susi sa bulsa, naramdaman ko ang isang bagay na naiwan ko mula sa kanya. Isang maliit na pendant, hugis bituin, na ibinigay niya noong unang Pasko namin. Tila umikot ang mundo ko sa alaala ng nangiti niya, ang nangiting nagtutulak sa akin na magsimula muli. Sa loob ng bahay, binalot ako ng init mula sa naglalagablab na fireplace. Ang mga dekorasyong pamasko ay nakapaskil sa paligid, mga palamuting nagluluwal ng masaya at maligaya na alaala. Ngunit sa kabila ng kagandahan nito, may kulang, si Elise. Ang mga tunog ng musika mula sa radyo ay nag-umpisa, isang awiting pamasko na palaging paborito namin. Nilamon ako ng nostalgia at ang mga mata ko'y naglakbay sa bawat sulok ng kwarto hanggang sa mapansin ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang maliit na kahon sa ibabaw ng mesa. Lumapit ako at sa aking pagkagulat, nakita ko ang pangalan ko sa ibabaw nito. Binuksan ko ang kahon at natagpuan ang isang liham mula kay Elise. Ang mga kamay ko'y nanginig habang binabasa ko ang bawat salita. Mahal kong Alex, alam kong nasaktan kita at alam ko ring nasaktan kita sa mga sinabi ko. Hindi ko kayang palampasin ang Pasko nang hindi kita kasama. Ang mga araw na lumipas ay puno ng pagsisisi at umaasa ako na mapatawad mo ako. Gusto kong magumpisa muli kung papayagan mo ako. Naghihintay ako sa parke, sa ilalim ng malaking puno doon kung saan natin unang sinabi ang mahal kita. Hindi ko alam kung darating ka, pero umaasa ako. Mahal na mahal kita, Elise. Ang puso ko'y tila tumalon sa pag-asa. Hindi ko alam kung paano, ngunit nagawa ni Elise na iparamdam sa akin na may pag-asa pa. Lumingon ako sa orasan. May oras pa bago maghating gabi. Kailangan kong magmadali. Sa labas ang hangin ay mas malamig, ngunit ang puso ko ay puno ng init at saya. Habang naglalakad ako patungo sa parke, ang mga alaala ng aming masasaya at masalimuot na sandali ay naglaro sa isipan ko. Hindi ko maiwasang magtanong, ano ang mangyayari kapag nagkita kami? Paano kung hindi kami magkabati? Pagdating ko sa parke, ang liwanag ng mga ilaw na pamasko ay nagbigay sa akin ng kakaibang pag-asa. At sa ilalim ng malaking puno, nakita ko si Elise, nakatayo at naghihintay. Ang mukha niya ay puno ng kaba, ngunit ngumingiti siya nang makita ako. Hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Mabilis kong nilapitan siya, at sa sandaling iyon, nagkatinginan kami at tila nagkaintindihan kahit walang salita. Ang mga mata niya ay puno ng pag-asa at ang mga mata ko'y puno ng pagmamakaawa. Alex, mahina niyang tawag sa akin, patawarin mo ako. Sa mga salitang iyon, naramdaman ko ang bigat ng mundo na unti-unting nawawala. Elise, patawarin mo rin ako.
hindi ko kayang mawala ka. Nagyakapan kami at sa pagyakap na iyon, naramdaman ko ang init ng pagmamahalan na matagal nang nawala. Ang mga luha namin ay naghahalo, ngunit hindi na ito mga luha ng lungkot. Mga luha na ito ng pag-asa at bagong simula. Habang nakayakap kami, isang sorpresa ang bumungad sa amin. Ang mga ilaw sa parke ay biglang nagliwanag, mas maliwanag kaysa dati. At sa likod ng mga ilaw, isang anino ang lumitaw. Hindi namin inaasahan ang pagdating ng taong ito. Isang tao mula sa aming nakaraan na magdadala ng bagong hamon. Tumigil kami sa pagyakap at nakita ang anino ng isang tao na tila may daladalang liham para sa amin. Ang bisperas ng Pasko ay nagsimula ng puno ng pag-asa. Ngunit ang bagong pagdating na ito ay nag-iwan sa amin ang tanong na hindi namin alam kung paano sasagutin. Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin at liwanag ng pamasko, alam namin ni Elise na ang aming kwento ay hindi pa tapos at ang bagong kabanata ay puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Ang lamig ng hangin ay tila nanunuot sa aking balat habang naglalakad ako sa makipot na daan papunta sa bahay ni Lara. Nakatapat sa akin ang buwan, parang isang tahimik na saksi sa lahat ng hirap at saya na pinagdaanan namin nitong mga nakaraang buwan. Nasa huling gabi na ng pagdiriwang para sa Pasko at ang ningning ng mga ilaw sa kalye ay nagbabalik ng mga alaala ng mga panahong sabay namin itong pinagmamasdan ni Lara, puno ng ngiti at pangarap. Ngunit ngayon, may hindi ko maipaliwanag na kaba sa aking dibdib. Alam ko kung gaano kami nag-away nitong mga nakaraang araw. Mga salitang puno ng galit at sama ng loob ang binitiwan namin sa isa't isa na parang mga sibat na tumatama sa puso. Sa bawat sigaw at talak, ramdam ko ang pagkakalayo ng aming loob sa isa't isa na tila ba unti-unting nawawala ang init na dating bumabalot sa aming pagmamahalan. Tumigil ako sa harap ng pintuan ni Lara. Sa loob ng bahay, naririnig ko ang halakhakan ng kanyang pamilya. Alam kong sa kabila ng galit niya sa akin, hindi niya magagawang itago ang kasiyahan ng Pasko sa kanyang pamilya. Huminga ako ng malalim, pilit na pinapatahimik ang kaba sa aking dibdib. Pagkatok ko, bumungad sa akin si Lara, nakasuot ng pulang bestida na bumabagay sa kanyang maamong mukha. Sa kabila ng ngiti niya, ramdam ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "Anong ginagawa mo rito, Adrian?" Tanong niya, halatang may bahid ng pagtataka sa kanyang boses. Hindi ko alam kung paano sisimulan, pero marahan kong kinuha ang kanyang kamay at hinawakan ito ng mahigpit. "Lara, patawarin mo ako. Alam kong hindi naging madali ang mga pinagdaraanan natin. Pero hindi ko kayang ipagpatuloy ang Pasko na hindi kita kasama. Lahat ng away natin, lahat ng hindi pagkakaintindihan. Ayaw kong maging hadlang iyon para ipagpatuloy natin ang pagmamahalan natin." Hindi siya umimik agad. Naramdaman ko ang pagdadalawang isip niya, ang pag-aalinlangan na tila bumabalot sa kanyang puso. Pero sa kabila nito, ramdam ko ang init ng kanyang palad na nagsasabing hindi pa rin siya tuluyang nawawala sa akin. "Adrian, marami tayong kailangang ayusin. Maraming sugat na kailangang hilumin. Pero gusto kong maniwala na kaya natin ito, na kaya nating bumangon mula sa pagkakalugmok," sagot niya, puno ng pag-asa ang kanyang tinig. Sa mga sandaling iyon, ramdam ko ang pag-angat ng bigat sa aking dibdib. Hindi ko mapigilang yakapin siya ng mahigpit na parang iyon na ang huling pagkakataon kong mahawakan siya. Ang bango ng kanyang buhok ay tila nagsisilbing gamot sa lahat ng sakit na nararamdaman ko. Nagpatuloy ang gabi, puno ng tawanan at kwentuhan kasama ang kanyang pamilya. Sa bawat oras na lumilipas, nararamdaman ko ang unti-unting pagbalik ng saya sa aming dalawa. Ang mga ilaw ng Pasko ay tila nagliliwanag sa bawat sulok ng bahay, nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa. Habang nagkakantahan kami ng mga awiting pamasko, bigla akong nakaramdam ng kakaiba.
Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ko, na tila may kakaibang presensya sa paligid. Hindi ko iyon pinansin agad, ngunit sa paglipas ng oras, lalo ko itong nararamdaman. Parang may mga mata na nakatingin sa amin na hindi ko maipaliwanag. Sa gitna ng kasiyahan, biglang tumahimik ang lahat. Narinig ko ang tunog ng mga kampana mula sa labas na tila nagbabadya ng kakaibang pangyayari. Lumingon ako sa bintana at sa kabila ng mga ilaw na kumukutitap, may nakita akong anino na tila ba nagmamasid sa amin. Bumalik ang kaba sa aking dibdib. Adrian, may problema ba? Tanong ni Lara, halatang nag-aalala sa bigla kong pananahimik. Wala, Lara. Siguro pagod lang ako. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit habang patuloy ang kasiyahan, hindi ko maalis sa isip ko ang presensyang iyon. Parang may bumabalot na misteryo sa paligid, na tila ba may ibang kwento na nagtatago sa likod ng saya ng Pasko. Hindi ko alam kung ano, pero alam kong hindi pa ito ang katapusan ng aming kwento. Sa likod ng mga ngiti at tawanan, nararamdaman kong may paparating na pagsubok, isang bagay na susubok sa tibay ng aming pagmamahalan. Ngunit sa kabila nito, alam kong hindi kami susuko. Kami ni Lara magkasama sa laban. Sa bisperas ng Pasko, isa lang ang sigurado, hindi namin hahayaang ang aming pagmamahalan ay madaling magapi ng mga pagsubok na darating. Sa kabila ng lahat, kami pa rin ang magkasama. At sa kabila ng Pasko, ang bagong taon ay magdadala ng bagong simula. Ngunit ano nga ba ang hatid ng bukas para sa amin? Hindi ko na alam kung ilang oras na akong nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa kisame habang pinipilit na huwag umiyak. Ang lamig ng Disyembre ay ramdam na ramdam ko. Ngunit mas malamig ang pakiramdam na dulot ng tensyon sa pagitan namin ni Clara. Magkasama kami sa iisang bahay, ngunit parang may pader na humahadlang sa amin. Ang bawat hakbang namin ay tila ingat, takot na makagawa ng ingay na masisira sa manipis na katahimikan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng hindi pagkakaintindihan. Isang maliit na bagay na lumaki at nagdulot ng mas malalim na mga sugat. Hindi ko na nga maalala kung paano nagsimula ang lahat, kung bakit kami nag-away. Ang naaalala ko na lang ay ang sakit na naramdaman ko nang makita kong luhaan siya, ang luhang hindi ko matanggal sa isip ko. Bisperas ng Pasko na at sa tuwing naririnig ko ang mga kantang pamasko na nagmumula sa radyo, para bang lalo akong nilulunod ng pangungulila. Paano ba namin haharapin ang Pasko kung ganito ang sitwasyon namin? Paano ba kami babalik sa dati? Sa mga araw na kahit simpleng tinginan lang ay sapat na para magkaintindihan kami. Nang bumangon ako mula sa kama, napansin ko ang isang kahon sa tabi ng aparador. Ang kahon na iyon ay para kay Clara. Regalo ko sa kanya na matagal ko nang inihanda. Sa loob nito ay isang pares ng hikaw na nakita ko noong isang buwan. Hikaw na alam kong magugustuhan niya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, gusto ko pa ring ibigay sa kanya iyon. Gusto kong ipakita sa kanya na kahit gaano man kakomplikado ang sitwasyon namin, mahal ko pa rin siya. Kumuha ako ng lakas ng loob at naglakad papunta sa sala kung saan naroon siya, tila abala sa pag-aayos ng mga dekorasyon. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang pag-uusap, kung paano ko sisimulan ang paghingi ng tawad. Ngunit sa kabila ng aking pag-aalinlangan, nagdesisyon akong ituloy ito. Hindi ko na kayang maghintay pa. Clara, tawag ko, bahagyang nababasag ang katahimikan sa pagitan namin. Lumingon siya sa akin, tila nagulat na naroon ako. Pwede ba kitang makausap? Tumingin siya sa akin ng diretso, mga mata niyang puno ng damdaming hindi ko mabasa. Ngunit hindi siya tumanggi. Oh, ano iyon? Huminga ako ng malalim, pinipilit na huwag magpakita ng kaba. Pasensya na. Sa lahat ng nangyari,
Hindi ko alam kung paano tayo nakarating sa ganitong sitwasyon, pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Kahit na nag-away tayo, kahit na nasaktan kita, mahal pa rin kita. Hindi ko alam kung paano siya tutugon. Ang puso ko ay tila tumitigil sa bawat segundo ng katahimikan. Ngunit nang magsalita siya, bumalik ang tibok ng puso ko. Alam ko, sagot niya, malumanay ang boses. Alam kong mahal mo ako at mahal din kita. Siguro nga masyado lang tayong nadala ng damdamin natin. Pero gusto kong ayusin ito. Gusto kong bumalik sa dati. Napangiti ako, isang nangiti na matagal ko nang hindi nararamdaman. Lumapit ako sa kanya at iniabot ang kahon na nasa aking mga kamay. Para sa iyo, sabi ko. Tila nagliwanag ang kanyang mukha nang makita niya ang regalo. Dahan-dahan niya itong binuksan at nang makita niya ang hikaw, napangiti siya, isang nangiti na nagdala ng liwanag sa buong paligid. Salamat, sabi niya, sabay yakap sa akin. Habang yakap ko siya, naramdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal. Ang lamig ng Disyembre ay nawala, napalitan ng init ng pagkakaintindihan. Sa bisperas ng Pasko, bumalik kami sa dati, sa pagkakaintindihan na akala ko'y nawala na. Ngunit sa gitna ng kasiyahang iyon, bigla kong naalala ang isang bagay, ang lihim na matagal ko nang tinatago. Ang lihim na hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Sa kabila ng pagkakaayos namin, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Clara, sabi ko, pilit na dinadaig ang kaba. May kailangan akong sabihin sa iyo. Tumingin siya sa akin, may halong pagtataka ang muka. Ano iyon? Bago ko pa masabi ang lihim, biglang may kumatok sa pintuan. Ang hindi inaasahang pagbisita ay tila nagpatigil sa oras. Nang buksan ko ang pintuan, tumambad sa akin ang isang tao na hindi ko inaasahan. Si Mia, ang dating kaibigan ni Clara na matagal nang nawala. Mia? Tanong ni Clara, halatang gulat. Anong ginagawa mo dito? Napatingin ako kay Clara at sa oras na iyon, alam kong ang lihim na itinatago ko ay hindi na maaring manatiling lihim. Ang bisperas ng Pasko ay naging simula ng isang bagong yugto, isa na puno ng hindi inaasahan at sa likod ng mga ngiti may mga tanong na nangangailangan ng kasagutan. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin, ramdam ko ang init ng aking dibdib habang naglalakad ako sa makipot na daan patungo sa bahay ni Lila. Sa bawat hakbang, bumabalik sa akin ang mga alaala ng aming mga away noong mga nakaraang linggo, mga sigawan, mga iyakan, at mga salitang hindi namin dapat nasabi sa isa't isa. Ngunit ngayong bisperas ng Pasko, nararamdaman ko ang pag-asa na maglilinaw ang lahat sa pagitan namin. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Minsan, naiisip ko kung tama bang pumunta ako o dapat ba akong maghintay hanggang sa siya ang unang gumawa ng hakbang. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko maatim na palipasin ang Pasko nang hindi kami nagkakausap. Ang Pasko ay laging espesyal para sa amin. Ito ang panahong nagtutulungan kami sa paghahanda ng mga regalo para sa aming mga pamilya. Nagbabahagi ng mga lihim na plano para sa kinabukasan at nagpaplano ng aming sariling munting selebrasyon. Nang marating ko ang bahay ni Lila, bahagyang nag-alinlangan ako. Nakatayo ako sa harap ng pintuan, nanginginig ang kamay habang inaabot ang doorbell. Ngunit bago ko pa man pindutin ito, bumukas ang pinto at lumantad si Lila sa aking harapan. Ang kanyang mga mata, sa kabila ng pagod, ay nagpakita ng gulat at pananabik. Sa isang saglit nawala ang lahat ng alitan at muling bumalik ang init na dati naming nadarama para sa isa't isa. Rafael, mahina niyang sabi, hindi ko alam kung ito ba ay pag-aalala o pag-asa ang narinig ko sa kanyang tinig. Akala ko hindi ka darating. Alam mo naman na hindi ko kayang palipasin ang Pasko nang hindi kita nakikita, hindi ba? Tugon ko, pilit inaalis ang kaba sa aking dibdib. Pumasok ako sa loob at agad kong naramdaman ang kapayapaan. Ang mga dekorasyong Pasko ay nagniningning sa bawat sulok ng sala
At sa gitna nito, naroon ang maliit na Christmas tree na sabay naming pinili noong nakaraang taon. Ang mga alaala ng mga nakaraang Pasko ay muling bumalik sa akin at sa kabila ng mga hindi pagkakaintindihan, alam kong ito ang tamang desisyon, ang bumalik sa piling ni Lila. Sa kusina, naghahanda siya ng kakainin namin. Gusto mo ba ng kape o tsaa? Tanong niya, tila sinusubukang ibalik ang normal na takbo ng aming araw-araw na buhay. Tsaa, salamat, sagot ko, sabay lapit sa kanya. Habang siya ay abala sa paghahanda, hindi ko maiwasang mapansin ang mga bakas ng pagod sa kanyang muka. Alam kong ang mga nakaraang linggo ay hindi rin naging madali para sa kanya. Pasensya ka na sa mga nasabi ko noon, Lila, simula ko habang iniabot ang kanyang kamay. Hindi ko na dapat pinalaki ang mga maliliit na bagay. Lalo na't Pasko ngayon, dapat mas nagbigay ako ng halaga sa ating samahan. Napatigil siya sa ginagawa at tumingin sa akin, punong-puno ng emosyon ang kanyang mga mata. Hindi lang ikaw ang may pagkukulang, Rafael. Pareho tayong nagkamali. Pero ang mahalaga, nandito tayo ngayon, nagsisikap na ayusin ang lahat. Isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha at mula sa kabila ng mga hinanakit, naramdaman ko ang pag-asa na magiging maayos na ang lahat. Sa bawat sipat ng mata sa kanya, unti-unting bumabalik ang dating saya sa aming samahan. Nagsimula kaming kumain at sa gitna ng pag-uusap namin, parang bumalik ang dati naming ritmo. Tulad ng dati, patuloy ang kwentuhan at tawanan na para bang walang nangyari. Ngunit sa likod ng kasiyahan na iyon, alam naming pareho na may mga kailangan pang ayusin. Habang kami nag-uusap, muli niyang binuksan ang tungkol sa plano namin para sa kinabukasan. Rafael, iniisip ko, paano kung simulan na natin ulit ang mga plano natin? Yung mga pangarap na sabay nating binuo, napapaisip ako. Matagal na namin itong pinag-usapan, ngunit dahil sa mga hindi pagkakaintindihan, natigil ang aming mga plano. Ngunit sa pagkakataong ito, nararamdaman ko ang kanyang sinseridad, ang kanyang pagnanais na ituloy ang aming mga pangarap. Oo, Lila, simulan natin ulit. Pero gusto ko sanang mas sigurado tayo sa bawat hakbang. Ayokong masaktan ka at ayokong masaktan ulit. Tumango siya, sumasang-ayon sa aking mungkahi. Ako rin, Rafael. Gusto kong mas maging maayos na ang lahat. Pero sa tingin ko, kaya natin iyon. Basta magkakasama tayo. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay na muling dumampi sa akin. Ang pag-asa ay muling nabuhay at sa kabila ng mga pagsubok, alam kong magkasama naming malalampasan ang lahat. Ngunit sa likod ng aming kasiyahan, hindi ko maiwasang maramdaman ang kakaibang kaba. Habang kami nag-uusap, may isang tawag na dumating sa kanyang telepono. Tumayo siya para sagutin ito at sa kanyang mukha, biglang nagbago ang ekspresyon. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-aalala at gulat. Rafael, kailangan kong umalis. Biglang sabi ni Lila habang nagmamadali siyang nag-ayos. May emergency sa pamilya, pero babalik ako. Pangako. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Sa unti-unting paglayo ng kanyang mga hakbang, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa akin. Sa aking isipan, isang tanong ang bumabalot. Ano ang nangyari sa pamilya ni Lila? At paano ito makakaapekto sa aming samahan ngayong bisperas ng Pasko? Napakabilis ng tibok ng puso ko habang nakatayo ako sa harap ng pintuan ng apartment ni Mia. Napakabigat ng loob ko dahil sa mga nangyari sa amin nitong nakaraang linggo. Wala akong ibang hangad kundi ang makipag-ayos sa kanya, lalo na't bisperas na ng Pasko. Kailangan kong huminga ng malalim bago ko pinindot ang doorbell. Agad namang bumukas ang pinto at bumungad sa akin ang mga mata ni Mia na tila may lungkot at saya na nagtatagpo. Marco, mahina niyang sabi habang bahagyang nakangiti. Nasa likod ng kanyang mga mata ang emosyon na pilit niyang itinatago. Mia, pwede ba tayong mag-usap?
Tanong ko, puno ng pag-asa na sana'y maging maayos ang lahat. Alam kong pareho kaming nasaktan, pero naniniwala akong kaya naming lagpasan ito. Pinaunlakan niya ako na pumasok at umupo kami sa sofa. Naramdaman ko ang lamig ng paligid, hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa distansya na nabuo sa pagitan namin. Ilang sandali kaming nanatiling tahimik, tanging tunog ng mga kampana mula sa labas na nagbabadya ng Pasko ang naririnig. Marco, panimula niya, alam kong marami tayong hindi pagkakaintindihan, pero hindi ko gustong magpatuloy ito. Mahal kita. Parang may tumama sa puso ko sa kanyang sinabi. Mahal ko rin siya. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at hinawakan ko ang kanyang kamay. Mia, patawarin mo ako. Alam kong nasaktan kita sa mga sinabi ko. Hindi ko alam kung bakit ko nagawa yon. Siguro dahil sa pagod, sa stress, hindi ko na alam. Basta, sorry. Nakita ko ang pagluha sa kanyang mga mata. Naiintindihan kita, Marco. Alam nating pareho na minsan ay nadadala tayo ng emosyon. Pero sana, sa kabila ng lahat, piliin pa rin natin ang isa't isa. Tumango ako at hinigpitan ng hawak sa kanyang kamay. Oh, Mia, pinipili kita, lagi. Nagkatitigan kami at sa mga sandaling iyon, parang nawala ang lahat ng alitan. Muli kong nakita ang init at pagmamahal na dati naming pinagsaluhan. Sa gitna ng malamig na gabi ng Disyembre, naramdaman kong muli ang init ng Pasko sa aming dalawa. Biglang may tumunog mula sa bulsa ko. Agad ko itong kinuha at nakita ko ang mensahe mula kay Sarah, ang matalik kong kaibigan. Nasa harap ako ng apartment mo, may dala akong regalo para sa'yo. Sabi ng mensahe. Napatingin ako kay Mia na bahagyang nagtaas ng kilay. Sino yan? Tanong niya, may halong pagtataka at bahagyang selos sa kanyang tinig. Si Sarah, sagot ko, sinisikap na gawing normal ang sitwasyon. Dala raw niya ang regalo niya para sa akin. Hindi ko mabasa ang ekspresyon ni Mia. Sige, puntahan mo. Maghintay na lang ako dito. Tumayo ako at pumunta sa pinto. Habang binubuksan ko ito, naramdaman ko ang bigat ng tingin ni Mia sa akin. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Sarah, nakangiti at may hawak na maliit na kahon na nakabalot ng maganda. Merry Christmas, Marco, masiglang bati niya. Sana magustuhan mo. Merry Christmas din, Sarah. Salamat, sagot ko, tinanggap ang regalo. Pasok ka, nasa loob si Mia. Hindi na. May pupuntahan pa ako, sabi niya, bahagyang nag-aatubili. Basta, gusto ko lang sanang sabihin na sana maging masaya ka ngayong Pasko. Nagtataka man ako sa kanyang sinabi, ngumiti na lang ako. Salamat, Sarah. Ingat ka. Nang isara ko ang pinto at bumalik sa loob, nakita ko si Mia na nakatayo at tila balisa. Marco, may dapat ba akong malaman tungkol sa inyo ni Sarah? Tanong niya, may halong pag-aalala sa kanyang tinig. Nagulat ako sa kanyang tanong. Wala, Mia. Magkaibigan lang kami ni Sarah. Alam mo yan. Ngunit bago pa man ako makapagpatuloy, biglang narinig namin ang isang malakas na kalabog mula sa labas. Pareho kaming napatigil at nagkatinginan. Agad kaming lumabas upang tingnan kung ano ang nangyari. Sa aming paglabas, nakita namin si Sarah nakahandusay sa sahig, hindi gumagalaw. Mia, tumawag ka ng tulong? Sigaw ko habang agad na lumapit kay Sarah. Ang daming tanong ang pumasok sa isip ko. Ano ang nangyari? Bakit siya nandito pa rin? Sa gitna ng kaguluhan ng gabi, isang bagay ang malinaw. May nangyari na magbabago sa aming lahat ngayong bisperas ng Pasko. Malamig ang hangin sa bisperas ng Pasko. Ang mga ilaw sa kalye ay kumikislap, parang mga tala sa lupa. Nasa harap ako ng bahay ni Alina, tanga ng maliit na kahon na binalutan ko ng pulang papel at puting laso. Sa bawat hakbang papunta sa pintuan, dama ko ang bigat ng mga salitang binitiwan ko sa kanya noong nakaraang linggo. Matagal na kaming hindi nag-usap mula nang mag-away kami. Hanggang ngayon, bumabakat pa rin sa isipan ko ang ekspresyon sa kanyang mga mata. Galit, lungkot, at tila ba may bahid ng takot. Sa totoo lang, hindi ko na maalala kung paano nagsimula ang away.
Maliit na bagay lang iyon, pero nadagdagan ng mga hindi nasabi at mga salitang hindi dapat nasabi. Ang huling alaala ko noong gabing iyon ay ang pagbagsak ng pinto sa harap ko at ang malamig na katahimikan na sumunod. At ngayon, narito ako. Naglakas loob akong puntahan siya sa bisperas ng Pasko kahit hindi ko alam kung tatanggapin niya ako. Tumigil ako sa harap ng pintuan at para akong estatwa na hindi makagalaw. Hawak ko ang kahon na naglalaman ng kwintas, isang maliit na snowflake na gawa sa pilak na pinili ko dahil alam kong mahilig siya sa mga bagay na may temang taglamig. Alina, bulong ko sa sarili parang umaasang maririnig niya. Huminga ako ng malalim at kumatok. 1 minuto, wala, 2 minuto. Ang mga mata ko ay nasa kahoy na pintuan, habang ang puso ko ay parang tambol sa kaba. Baka hindi siya narito, o baka ayaw niyang buksan ang pinto para sa akin. Ngunit bago pa ako tuluyang lamunin ng takot, bumukas ang pinto. Siya, si Alina, nakatayo sa harap ko. Ang buhok niya ay nakaipit at suot niya ang sweater na binigay ko sa kanya noong nakaraang Pasko. Kulay berde na may maliit na disenyo ng mga Christmas tree. Napatitig siya sa akin at para bang lumipas ang ilang segundo na puno ng katahimikan. Anong ginagawa mo dito? Malamig niyang tanong. Pero hindi iyon ang klase ng lamig na galit. Iyon ang lamig na tila pagod na, parang hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Alina, sinubukan kong magsalita pero parang natuyo ang lalamunan ko. Sa wakas natagpuan ko rin ang boses ko. Gusto kong mag-sorry sa lahat. Nakita kong kumunot ang noo niya. Sa lahat, anong ibig mong sabihin? Lahat, lahat ng nasabi ko, lahat ng nagawa kong mali. Ayoko na ng ganito, ayoko na ng malayo ka. Tumahimik siya, ang mga mata niya ay parang nag-aalab ng emosyon. Galit, pagkalito, at isang bagay na hindi ko mabasa. Hindi mo ba naisip na masakit sa akin yung mga sinabi mo? Tanong niya, marahang nanginginig ang boses, na parang sinisisi mo ako sa mga bagay na hindi ko naman kayang kontrolin. Alina, alam ko, sobrang mali ko. Hindi ko dapat sinabi yon. Pero mahal na mahal kita at hindi ko kayang mawala ka. Nakita ko kung paano unti-unting nalusaw ang galit sa kanyang mga mata, pero kapalit nito'y mga luhang bumagsak sa kanyang pisngi. Lumapit ako, pero tinulak niya ang dibdib ko ng mahina. Hindi ganun kadali yon, Daniel, sabi niya habang pinupunasan ang mga luha. Hindi pwedeng sorry lang. Ano kung maulit yon? Paano kung lagi mo akong sisihin sa mga problema natin? Hindi na mauulit, nangako ako. Kaya nandito ako, kasi gusto kong ipakita sa iyo na kaya kong magbago. Inabot ko ang maliit na kahon at iniabot sa kanya. Para sa'yo. Tinitigan niya ang kahon, parang ayaw tanggapin. Pero sa huli, kinuha niya rin ito. Mabagal niyang binuksan ang kahon, at nang makita niya ang kwintas, tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng emosyon. Snowflake? Bulong niya. Katulad ng sinabi mo dati, walang dalawang snowflake na magkapareho. Ang bawat isa ay natatangi gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Sabi ko, Alina, ikaw ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ko. Gusto ko lang maging masaya ka, lalo na ngayong Pasko. Tahimik siya, pero nakita ko ang bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Tila may ilaw na sumilay sa kanyang mga mata, pero bago ko pa maramdaman ang ginhawa, huminga siya ng malalim at binitiwan ang mga salitang hindi ko inaasahan. Daniel, may kailangan kang malaman. Napatigil ako. Ang tono ng boses niya ay seryoso. May bahid ng kaba. Para bang may bagay siyang matagal nang iniingatan at ngayon lang niya kayang sabihin. Ano yon? Tanong ko, halos hindi makahinga. Hindi ko alam kung paano ko to sasabihin, pero tumigil siya at tumingin ng diretso sa mga mata ko. Hindi ako mag-isa ngayong Pasko. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Bago siya makasagot,
Isang boses mula sa loob ng bahay ang umalingaw-ngaw. Isang lalaking boses. Alina, nasa labas ka ba? Sino yung kausap mo? Napatingin ako sa kanya at nagtagpo ang aming mga mata. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Daniel, bulong niya, halos hindi ko marinig. Pasensya na. Ang lamig ng simoy ng hangin sa bisperas ng Pasko ay para bang nagdadala ng sariwang pag-asa. Ngunit sa mga sandaling ito, isang bigat ang nakadagan sa puso ko, dulot ng mga pagtatalo namin ni Ana nitong nakaraang linggo. Sa kabila ng mga alitan, hindi ko maialis ang damdamin ng pangungulila sa kanya, lalo na't alam kong ito ang unang Pasko namin mula nang maging magkasintahan. Nakaupo ako sa isang sulok ng aming paboritong kapehan kung saan madalas kaming magtagpo tuwing Sabado. Ang ilaw ng mga parol sa labas ay nagbibigay ng kakaibang liwanag sa paligid na tila ba nag-aanyaya ng pagdiriwang. Ngunit sa kabila ng kasiyahan sa paligid, ako'y nag-iisa. Nag-iisip kung paano kami nagkaganito. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na bagay, isang hindi pagkakaintindihan tungkol sa mga plano namin sa Pasko. Ako'y nagplano ng isang simpleng selebrasyon kasama ang pamilya, samantalang si Ana ay nagkaroon ng ibang ideya. Isang masayang gabi kasama ang mga kaibigan. Sa halip na pag-usapan ito ng maayos, nauwi kami sa pagtatalo. Bawat isa'y ipinipilit ang sariling kagustuhan. Sa init ng argumento, hindi namin namalayang may nasabi kaming mga salitang hindi dapat lumabas sa aming mga labi. Ngunit ngayong gabi, nagpasya akong bumalik sa aming kapehan, umaasang baka sakaling siya'y magpakita. Hindi ko alam kung siya'y darating, ngunit sa kaibuturan ng puso ko, pinanghahawakan ko ang pag-asang ito. Habang hinihintay ko siya, bumabalik sa alaala ko ang mga masasayang sandali namin, ang mga tawanan, ang mga simpleng yakap at ang mga pangakong binitiwan sa ilalim ng mga bituin. Sinubukan kong ipikit ang aking mga mata, pilit na sinasaulo ang mga sandaling iyon, ngunit sa tuwing bumubukas ang pinto ng kapehan, ang puso ko'y tumatalon sa pag-asang siya na iyon. Ngunit laging ibang tao ang pumapasok at ang pag-asang iyon ay nauuwi sa pagkabigo. Maya-maya, isang pamilyar na boses ang narinig ko sa likuran. Miguel, tawag ni Ana sa tono na puno ng pag-aalala. Agad kong nilingon siya at sa sandaling makita ko ang kanyang mga mata, natunaw ang lahat ng galit at sama ng loob ko. Ang kanyang presensya ay para bang liwanag sa gitna ng karimlan, isang pag-asa na hindi ko inaasahang makikita. Ana, sagot ko, halos hindi makapaniwala na narito siya. Ang mga mata niya'y puno ng damdaming hindi ko maipaliwanag. Ngunit alam kong narito siya, hindi para makipag-away muli. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong niya na tila ba nag-aanyaya ng kapatawaran at pagkakaayos. Napatango ako at doon kami naupo sa mesa, sinusubukang buuin ang mga sirang bahagi ng aming relasyon. Sa pag-uusap, unti-unting nawala ang mga tensyon at sama ng loob. Sinimulan naming pag-usapan ang mga bagay na hindi namin nasabi noong unang nag-away kami. Nagkapatawaran kami at sa bawat salitang lumalabas sa aming mga labi, naramdaman ko ang pag-asa na bumubukadkad. Ang bisperas ng Pasko ay para bang naging simula ng bagong kabanata sa aming kwento. Ngunit sa likod ng kasiyahang iyon, isang hindi inaasahang balita ang dumating na tila ba, isang dagok sa aming pinipilit na pagkakasundo. May kailangan kang malaman, Miguel, sabi ni Ana na may halong kaba ang boses. May nahanap akong sulat sa lumang bahay ng lola ko, isang lihim na matagal nang itinago. Napakunot ang noo ko, hindi sigurado sa kung ano ang magiging epekto nito sa amin. Pero sa kabila ng pag-aalinlangan, alam kong kailangan kong malaman ang katotohanan. Ang bisperas ng Pasko ay nagdala ng liwanag at pag-asa, ngunit sa likod nito ay may isang lihim na nagtatago. Nag-aanyaya ng bagong pagsubok sa aming relasyon.
Habang tinitingnan ko si Ana, alam kong kahit anong mangyari, ang pag-ibig namin ang magiging gabay sa bawat hakbang na tatahakin namin. Ngunit sa gabing ito, ang lihim na dala ni Ana ay para bang isang cliffhanger sa kwento ng aming buhay, isang misteryo na kailangan naming pagtagumpayan sa susunod na kabanata. At sa kabila ng lahat, ang bisperas ng Pasko ay naging simula ng bagong pag-asa. Kahit hindi namin alam kung ano ang magiging kahihinatnan ng lihim na iyon. Sa gabing ito, kami magkasama, pinanghahawakan ang pananampalataya na sa kabila ng mga pagsubok, ang pag-ibig namin ang magpapatatag sa amin. Sa pag-akyat ko sa hagdanan ng aming tinutuluyang bahay, ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang. Kanina'y hindi ko pa rin masukat ang sakit at hinanakit na nararamdaman ko mula sa aming huling pag-aaway ni Lyra. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin, sa bisperas ng Pasko, tila mas malamig pa rin ang namamagitan sa aming dalawa. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pag-asang muling magkapatawaran. Pagpasok ko sa aming apartment, sinalubong ako ng mga ilaw ng parol na isinabit namin noong mga nakaraang linggo. Nagbigay ito ng bahagyang liwanag sa madilim na sala. Natanaw ko si Lyra na nakaupo sa sopa, nakatingin sa malayo, tila ba nawawala sa sariling isip. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, ngunit alam kong pareho kaming naguguluhan. Lyra, mahina kong tawag. Naalala ko ang aming masayang plano para sa Pasko, ang mga regalong binalot namin at ang mga pangakong binitiwan. Ngayon, tila lahat ng iyon ay nakabitin sa ere, walang kasiguraduhan kung matutupad pa. Lumingon siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagod. Ikaw pala, mahina niyang sagot. Sa isang iglap, bumalik ang alaala ng aming pagtatalo, ang mga salitang hindi dapat nasabi, ang mga pangakong binali. Lumapit ako sa kanya at naupo sa tabi niya. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin, ngunit naroon din ang hindi maitatangging pagnanais na muling maging maayos ang lahat. Patawarin mo ako, sabi ko, pilit na hinahanap ang kanyang mga mata. Umiling siya, ngunit hindi upang tumanggi. Ako rin, ayoko nang ganito, tugon niya, at sa wakas ay nagtagpo rin ang aming mga mata. Sa kabila ng sakit, naroon ang pag-asang muling makapagsimula. Hindi ko alam kung paano tayo napunta sa ganito, dagdag niya, tila ba sinisisi ang sarili. Hinawakan ko ang kanyang kamay at naramdaman ko ang bahagyang panginginig nito. Mahalaga tayo sa isa't isa, Lyra. Hindi natin dapat hinayaan na masira ito ng mga bagay na wala namang kwenta. Nagulat ako nang bigla siyang ngumiti, isang ngiting puno ng lungkot at pag-asa. Tama ka, mahal kita, kahit paminsan ay hindi ko na naiintindihan ang nararamdaman ko. Sa pagyapos ko sa kanya, naramdaman ko ang unti-unting pagkatunaw ng yelo sa pagitan namin. Isang mainit na yakap sa malamig na bisperas ng Pasko. Hindi namin kailangan ng kahit anong salita pa para ipahayag ang aming nararamdaman. Ang yakap na iyon ay sapat na upang iparating ang mga salitang hindi masabi. Ngunit sa gitna ng aming yakap, narinig namin ang pagring ng doorbell. Nagtaka kami kung sino ang maaaring bumisita sa ganitong oras. Bumitiw si Lyra sa akin at bumangon upang tignan kung sino ang nasa pintuan. Sinundan ko siya at habang naglalakad kami patungo sa pinto, naramdaman ko ang kakaibang kaba. Pagbukas niya ng pinto, bumulaga sa amin ang isang pamilyar na mukha. Si Marco, ang matalik kong kaibigan na matagal nang nawalay sa amin. Surpresa! Bati niya, hawak-hawak ang isang malaking kahon na puno ng regalo. Marco, anong ginagawa mo rito? Tanong ko, hindi makapaniwala sa kanyang pagdating. Bisperas ng Pasko, di ba? Akala ko kailangan niyo ng tulong sa pagkakaayos. Pabiro niyang sagot, sabay kindat kay Lyra. Ngunit sa kabila ng kanyang ngiti, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa kanyang presensya. Napansin ko rin ang nag-iba niyang tindig
at ang mga matang tila ba may itinatagong lihim. Agad na pumasok sa isip ko ang mga alingas-ngas na narinig ko kamakailan lamang tungkol sa kanya. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras para ungkatin ang mga iyon. Habang nag-uusap kami at nagbibiruan, unti-unting bumalik ang kasiyahan sa aming bahay. Ngunit sa likod ng mga ngiti, naroon ang pangambang pilit kong itinatago. Isang katanungan na bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang tunay na dahilan ng pagbisita niya sa amin ngayong bisperas ng Pasko? Habang nagpatuloy kami sa pagdiriwang, alam kong may isa pang kwento na dapat tuklasin. Isang kwento na magdadala sa amin sa bagong yugto ng aming pagsasama.